Hello po, greeting in the name of our Lord Jesus Christ. Hope all is well with you. This is Pastor Charlie again from Redeemer Baptist Church in Chicago. Mga kababayan, kaibigan at mga kapatid, gaya ng mga Hudyong napa-exile sa Babylon, marami sa atin ngayon ay nasa banyagang lupa. That is physically at spiritually. Nandito kayo sa Romania, nagtatrabaho, nagsusumikap, pero kung tapat tayong titingin sa ating mga puso, maaaring nasa spiritual exile din tayo. Ito po ay karugtong ng mensahe ko noong nakaraan at sana ay mabasa nyo ang Jeremiah 29 at least the first 14 verses kasi po ito ay isang paalala sa mga nasa banyagang lupa. Si Prophet Jeremiah ay sumulat sa mga Hudyong dinala sa Babylon at akala nila sandali lang ang paghihirap. Pero sa halip ay inutusan sila na magtanim at manirahan, pagpakasal at magparami, manalangin para sa ikabubuti ng bayan na kanilang kinaroroonan. In other words po, gawin ang mga bagay-bagay sa pamumuhay ng normal. Bakit po ba? Dahil kahit sila ay nasa exile sa malayong lugar at pangmatagalan siguro, ay naandun pa rin ang Diyos. At may layunin ng Diyos kahit sa kanilang pagkakalayo. Sabi ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11, "Batid ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa ikabubuti, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa." Sa totoo lang po, ang tunay na exile ay hindi lang lugar, kundi maging sa puso. Hindi lang Babylon o malayong lugar gaya ng Romania ang exile. Minsan ang puso natin ang lumalayo sa Diyos. At ito po ay maaaring dahil sa pride o kayabangan, kakulangan ng paglapit sa Kanya, kaalamang walang kaugnayan, relasyon o pagsunod. At maaaring alam natin ang tama, pero hindi tayo lumalakad kasama ang Diyos. Maaaring nagsisimba, pero hindi tumatawag sa Diyos ng Biblia. Maaaring may relihiyon, pero walang relasyon. Kaya pansinin natin ang sabi sa Jeremiah 29 verse 13, sinasabing, "Hanapin ninyo ako ng buong puso." Kaya nga hindi lang sapat na alam natin ang Diyos, kundi kailangan ay siya ay hanapin at tanggapin natin. Kasi po, ang tunay na pag-asa ay darating lamang kapag buong puso tayong naniniwala at bumalik sa Kanya. Gaya na nabanggit ko nung last time, ayon sa Romans 10:17, ang simula ay pananampalataya. Sabi nga, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya nga sa araw na ito, hindi aksidente na marinig niyo muli ang salita ng Diyos. Ito ang simula ng pagbabalik loob o ng pagkakakilala sa Kanya. Ang bawat salita ng Diyos ay nagtatanim ng binhi sa ating puso. Binhing bubunga ng pananampalataya kung tatanggapin natin. Sabi nga uli sa Ephesians 2:8 and 9, ay yung kaligtasan walang bayad, walang pagmamalaki. Basahin ko ulit. "Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino man ang makapagmalaki." Mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, ang Diyos ay hindi humihingi ng bayad. Hindi niya kailangan ng pera natin. Hindi niya kailangan ang galing natin. O hindi niya kailangan ang sakripisyo natin. Ang kailangan lang ay ang pananampalataya sa Kanyang anak na si Jesus, na tanggapin na siya ang namatay para sa ating kasalanan at siya ay muling nabuhay para bigyan tayo ng bagong buhay. Kaya nga po, ang pagtanggap o pagbabalik loob ang imbitasyon ng Diyos. Jeremiah 29 verses 12 to 14 ay ganito po ang sinasabi. Ang summary po, "Tumawag kayo sa akin, hanapin ninyo ako, at ako'y matatagpuan ninyo, at aking ibabalik ang inyong kalagayan." So,
Walang OFW o lugar na sobrang layo para hindi marinig ng Diyos ang panalangin. Walang pusong sobrang tigas na hindi kayang baguhin ng kanyang biyaya. Kaya nga po, inuulit ko, malayo man tayo sa bayan, pag tayong mapalayo sa Diyos. Maaaring dito natin siya makikita at tunay na matatagpuan. Tumawag ka sa Kanya at siya ay tutugon. Hanapin mo siya at siya ay matatagpuan mo. Nais ng Diyos ay tumugon tayo. Hindi niya hinihintay na maayos muna tayo. Ang gusto niya ay ang puso mong bukas at buong pusong lumalapit sa Kanya. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po. God bless.